Pinabulaanan ng DOTR ang kumakalat na balita na tataas ang pamasahe dahil sa PUV modernization. Sinabi ng ahensya na dadaan pa ito sa proseso bago maaprubahan. Nasa sentro ng balita si Noel Talakay live. Audrey, nilinaw ngayon ng Transportation Department na walang nakaakbang taas pasahe sa pagpapatupad or sa full implementation ng PUV modernization. Iginiit ni Undersecretary Timothy Bata ng DOTR na hindi totoo ang kumakalat na balita na kasabay sa full implementation ng PUV modernization ay magkakaroon din ng taas pasahe sa mga sasakay ng PUV na kasama sa nasabing programa. Sa panayam kay Batan kanina sa Bagong Pilipinas Ngayon, sinabi nito na kailangan dumaan sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang mga panukala katulad na lang ng taas pasahe. Sa ngayon anya, 13 pesos pa lang ang inaprubahan ng LTFRB na pamasahe sa mga jeepney at ito rin ang susundin ng mga PUV na kasama sa PUV modernization. Nilinaw din nito na ngayong buwan ay pwede pa namang bumiyahe ang mga PUV na hindi pa nagpa-consolidate. Ayon kay Batan, papayagan pa nila bumiyahe ang mga jeepney na hindi pa kasama sa modernization hanggang sa katapusan ngayong buwan. Hinikayat naman niya ang mga lokal na manufacturer ng jeepney na makiisa sa programa dahil may sinusunod anya na Philippine National Standard sa mga jeepney na mapapasali sa nasabing programa. Ikinatuwa naman ng DOTR, Audrey, ang report ng Office of the Transportation Cooperative na mas dumami pa ang mga jeepney operators ang nagparehistro para magpa-consolidate ng kanilang mga jeepney para mapabilang sa PUV Modernization Program at marami pa ang humabol bago matapos ang 2023. Diyan natin nakita na talagang dahil ating tinuloy yung deadline December 31, ay na din sa direktiba ng ating mahal na Pangulo, ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., ay humabol, napakadaming humabol para magsumite at mag-comply dito sa ating consultation. Atin pong binibigyan ng paalala, atin pong mga commuters, na yung mga naririnig po natin na magkakaroon po ng 300-400% na increase ay wala pong batayan at hindi po inaasahan ng ganyang taas pasahe dito po sa ating consolidation at PUV modernization program. Audrey, ilalabas naman ng DOTR ang listahan, ang bilang ng mga jeepney na nagpa-consolidate na para dito sa PUV modernization. Audrey? Okay, Noel, sakaling matapos ang buwan ng Enero at mapansin ng ating mga otoridad o ng DOTR na nagkakaroon ng kakulangan sa mga pampasaherong sasakyan, ano yung mga inihanda rin nilang tulong sa mga commuters? Sa ngayon, Audrey, ang sinasabi ng DOTR ay papayagan pa rin nila yung mga jeepney na hindi kasama sa PUV modernization hanggat hindi nasusunod ang 60% na PUV modernized jeepney na bumibiyahe sa isang ruta. Maraming salamat, Noel Talakay.